Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas, matatag kurikulum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at relihiyon. Una, natutukoy ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at relihiyon. Pangalawa, naiisa-isa ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. At pangatlo, nasusuri ang iba't ibang kaalamang bayan tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Nilalaman. Pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Agham. A. Teoryang Austronesiano. B. Teorya ng core population. Kaalamang bayan. Halimbawa, alamat at kwentong bayan. Unang araw. Bago tayo magsimula sa ating aralin, magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Para sa gawain bilang isa, ito ay hashtag saan nagmula ang Pilipinas. Unang bilang, sa teorya na ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay mula sa malaking tipak ng lupain na naghiwa-hiwalay matagal na panahon na ang nakakalipas. Anong teorya ito? Magaling! Ito ay Plate Tectonic Theory. Pangalawa, ayon sa teorya na ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay bunsod ng mga pagtambak ng materyales galing sa pagsabog ng mga bulkan. Ano namang teorya ito? Magaling! Ito ay Volcanic Theory. Pangatlo, ang kwento ng uwak na pinaglaban ang langit at dagat. Ano namang teorya ito? Tama! Ito ay Kaalamang Bayan. Para naman sa gawain bilang dalawa, hashtag Tatak Pinoy. Panuto. Pamilyar ba kayo sa mga kantang inihanda? Dudugtungan ang mga unang salita ng mga kanta. Ang pamagat ng unang kanta ay Mga Kababayan, song by Francis Magalona. Pamilyar ba kayo sa awiting ito? Basahin natin ang linyang ito. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay patlang. Ano kayang salita ang nawawala mula sa kantang ito? Tama! Ang nawawalang salita ay Filipino. Ulitin natin ang pagbasa. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Para naman sa pangalawang kanta, ang pamagat ay Tayo'y Mga Pinoy, song by Francis Magalona. Ang linya ng awitin ay Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang... Ano kayang mga salita ang nawawala? Tama! Ang salitang ito ay Ilong mo ay pango. Ulitin natin ang pagbasa ng linya ng awiting ito. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. At para naman sa pangatlong awitin, ang pamagat ay Noypi, song by Bamboo. Basahin natin ang linya ng awitin. Hoy, Pinoy ako. Buo ang aking loob.
Ano kaya ang nawawalang mga salita upang makumpleto ang linyang ito? Tama! Ang linyang ito ay may agimat ang dugo ko. Basahin nating muli ang linyang ito. Hoy, Pinoy ako, buo ang aking loob, may agimat ang dugo ko. Narito naman ang mga gabay na tanong mula sa linya ng mga awitin. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang mga kantang ito? Kung inyo mapapansin, ang mga kantang ito ay tungkol sa ating pagiging Pilipino. Para naman sa pangalawang katanungan, ano-ano ang mga pisikal na katangian na tatak ng isang Pilipino? Gaya ng sa kulay ng balat. Ang kulay ng balat ng mga Pilipino ay kayumanggi. Sa hugis ng mukha, mata at ilong. Ang hugis ng ating mukha ay pahaba. Ang mata natin ay bilog. At ang ilong natin ay may katamtaman lamang na laki. Sa tikas at tindig, ang mga Pilipino ay matitikas at may magandang tindig. Para naman sa pangatlong katanungan, tingnan o pagmasdan ang inyong mga katabi. Tinataglay ba ng inyong katabi o kaklase ang mga nabanggit na katangian? At pang-apat na katanungan, saan nagmula ang mga katangian na ito? Yan ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Para naman sa gawain bilang 3, tatak Pilipino, isang tula. Panuto, sa sagutang papel ay sumulat ng isang tula sa pamamagitan ng pagdugtong ng mga salita mula sa mga pangungusap. Gawin itong malikhain at magkakatugma. Narito ang tula. Ako ay may tula. Tula ng isang Pilipinong makabansa. Ako ay Pilipino. Ang aking mata ay ilarawan ng mata ng isang Pilipino. Dudugtungan ko mga bata. Ang aking mata ay bilog. Ang aking ilong ay ilarawan naman ang ilong ng isang Pilipino. Dudugtungan ko mga bata. Ang aking ilong ay katamtaman ang laki. Ang hugis ng aking mukha ay ilarawan naman ang hugis ng mukha ng isang Pilipino. Dudugtungan ko mga bata. Ang hugis ng aking mukha ay pahaba. Higit sa lahat, ang kulay ng aking balat ay ilarawan ang kulay ng balat ng isang Pilipino. Dudugtungan ko mga bata. Higit sa lahat, ang kulay ng aking balat ay kayumanggi. Ito ang larawan ng isang Pilipino. Ako ay isang Pilipino. Para naman sa mga gabay na tanong mula sa tula, una, tungkol saan ang naisulat na tula? Tama! Ang tula ay tungkol sa mga katangian ng isang Pilipino at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga pisikal na katangian na tatak ng isang Pilipino? Sa kulay ng balat. Sa kulay ng balat ng mga Pilipino, karaniwang kayumanggi o moreno. Sa hugis ng mukha, mata at ilong, karaniwang bilugan o pahaba ang mukha, maitim na mata at maaaring pango o katamtaman ang laki ng ilong. Sa tikas at tindig, matatag, masigla at may kumpiyansa sa sarili. Para naman sa pangatlong katanungan, tingnan at pagmasdan ang inyong mga katabi. Tinataglay ba ng inyong katabi o kaklase ang mga nabanggit na katangian? At para naman sa pang-apat na katanungan, saan nagmula ang mga katangian na ito? Ito ay may kaugnayan sa ating paksa dahil ang tatalakayin natin ay tungkol sa pinagmulan ng mga Pilipino o ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Narito ang mga mahalagang salita na dapat tandaan sa ating aralin. Teorya, isang sistematikong pagpapaliwanag ng mga bagay sa mundo sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan o pananaliksik. Austronesian, grupo ng mga tao na matatagpuan sa Timog Silangang Asya
at Oceania na may pagkakatulad ng wikang ginagamit. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Suriin ang diagram sa ibaba. Pinagmulan ng sinaunang Pilipino. Maipapaliwanag sa pamamagitan ng teoryang Austronesiano at teorya ng core population. Maisasalaysay sa pamamagitan ng kaalamang bayan at kwentong bayan o alamat. Ang diagram ang magsisilbing gabay para sa paksa ng pinagmulan ng sinaunang Pilipino. Pinagmulan ng mga sinaunang Pilipino. Una, agham. Ayon sa agham, mayroong dalawang teorya. Letter A, ang teoryang Austronesiano. Iminungkahi ni Peter Bellwood, isang professor ng Archaeology and Anthropology at the Australia National University. Tungkol saan ang teoryang Austronesiano? Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Pinaniniwalaang sila ang nagmula sa Timog Silangang Asya, partikular sa Timog China o Taiwan sa kasalukuyang panahon. Ayon sa pag-aaral, ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at nakarating sa mga bansa ng Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Naging batayan ang pagkakatulad ng wikang ginagamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Suriin ang mga mapa ng teoryang Austronesiano ayon kay Bellwood. May pag-aaral din sa mga Austronesian na mula kay Wilhelm Solheim II na nagsasabi na ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia na nagtungo sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang makarating sila sa Timog China, kabaliktaran ng sinabi ni Peter Bellwood. Ayon pa kay Solheim, ang layunin ng pagtungo ng mga Austronesian papunta sa Pilipinas ay makipagkalakalan sa Celebes at Sulu. Masasabi natin na magkaiba man ang dalawang teorya tungkol sa mga Austronesian, ngunit may pagkakatulad ito. Isang patunay na sa paglalakbay ng mga Austronesian ay maiuugnay sa kanila ang imbensyon ng bangkang may katig na malaki ang ginagampanan upang mapalawak ang mga paglalakbay na naging dahilan ng palitan ng kultura at kalakalan sa sinaunang panahon sa bansa. Ayon din sa agham, ang pangalawa, letter B, teorya ng core population. Ang nasabing teorya ay inihai ng isang Pilipinong antropologo na si Felipe Landa Jocano ng Universidad ng Pilipinas na ang mga Pilipino ay bunga ng isang mahabang proseso ng pagbabagong kultural at patuloy na migrasyon ng mga Pilipino. Batay sa kanyang teorya, ang mga unang Pilipino ay nagmula sa isang malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. At pinaniniwalaang may iisang kultura, ngunit nang tumagal ay nagkahiwa-hiwalay at sila ay bumuo ng kanya-kanyang pamayanan dahil na rin sa iba't ibang salik ng pangkalikasan. Ayon pa kay Jocano, nahahati sa 4 na panahon ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang formative, kung saan ang Pilipino ay pag-alagala lamang at umaasa lamang sa biyaya ng kalikasan. Incipient, ang panahon kung saan nabuo ang mga pamayanang may kasanayan na sa industriya ng paggawa ng alahas, paghahabi ng tela at paggawa ng metal. Ang emergent, ang panahon kung saan ay may sarili ng paraan ng pagsulat at kaya na nilang gumawa ng mga kasangkapang yari sa metal at bubog. At ang Baranganik na nagmula sa salitang balangay. Hindi nagtagal, ito ay naging pangalan ng maliit at organisadong pamayanan na tinatawag na barangay na naging sentro ng kalakalan.
Ilan sa mga matitibay na patunay at pinagbatayan ng teoryang core population ay ang mga nahukay ng mga labi ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Taong tabon. Isang patunay nito ay ang mga labi gaya ng buto, ngipin, panga ng taong tabon, isang Homo sapiens na kapareho ng ibang natagpuang labi sa iba pang panig ng Timog Silangang Asya. Noong 1962, nahukay ang mga labi ng mga taong ito sa kuweba ng Tabon sa Lipun Point, bayan ng Quezon sa isla ng Palawan na tinatayang nabuhay ang mga ito 22,000 hanggang 23 taon na ang nakalilipas. Ang isa pang sinaunang tao ay ang taong Kalaw. Natuklasan ng pangkat ni Dr. Arman Mijares, isang arkeologo mula sa UP, ang buto sa paa ng isang sinaunang Pilipino sa kuweba ng Kalaw, Cagayan noong 2007. Nabuhay ito, may 67,000 taon na ang nakalilipas at mas matanda kaysa sa taong Tabon. Ang isa pang sinaunang tao sa Pilipinas ay ang Homo luzonensis. Nagpatuloy pa ang pag-aaral sa mga lugar kung saan nakita ang mga labi ng sinasabing taong Kalaw sa pamumuno ni na Dr. Arman Mijares ng University of the Philippines at Florent Detroit ng Museo ng Paris. Ang natagpuang mga labi ay pinagmamay-ari ng 3 pangkat ng tao na kahawig ng Australopithecus, balingkinitang Australopithecine, Homo erectus, taong nakatindig, Homo florensiensis, taong Flores na tinatawag na Hobbit at Flo, at ang Homo sapiens, modernong tao. Matapos ang masusing pag-aaral at pagpapatunay ng mga eksperto, tinawag itong Homo luzonensis o Kalawman o taong Kalaw na tumutukoy sa labi ng homonid na natagpuan sa yungib ng Kalaw. Ang pangalawa naman, ayon sa pinagmula ng sinaunang tao o sinaunang Pilipino, ay ang Kaalamang Bayan, gaya ng ang kwento ni Malakas at Maganda. Isang popular na kwento tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas ay sina Malakas at Maganda. Basahin natin ang kwento ni na Malakas at Maganda. Ang pamagat ng kwento ay ang pinagmulan ng daigdig, si Malakas at Maganda. Noong unang panahon, walang lupa sa ating daigdig. Ang mayroon lamang ay ang malawak na karagatan at langit. Walang humpay naman na naglalagalag sa daigdig ang isang ibong mandaragit na tila isang lawin. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipad, ngunit wala siyang matahanang lupa. Kaya, pinagaspas ng ibon ang kanyang pakpak at umihip ang malaunos na hangin sa karagatan. Nayanig ang malawak na karagatan na nagluwal ng daan-daang daluyong na abot langit. Nagpaulan naman ang langit ng mga isla upang mapanatag ang karagatan. Nang pumayapa na ang karagatan, inutusan ng langit ang ibon na manahan sa isang isla at huwag na muli silang gagambalain. Sa panahon ding iyon, ikinasal ang hanging amihan sa hanging habagat. Ang kanilang pagmamahalan ay nagluwal ng isang anak, ang kawayan. Isang araw, nagpapaanod ang kawayan sa isang ilog nang matamaan nito ang paa ng ibong nagpapahinga sa pampang. Sapagkat naniniwala ang ibong walang maaaring manakit sa kanya, tinuka ng ibon ang kawayan hanggang sa mabiyak ito at mahati ito sa dalawa. Mula sa pagkakahati, iniluwal ang lalaking si Malakas at ang babaeng si Maganda. Pagkatapos, ipinatawag ng lindol ang lahat ng mga nilalang ng daigdig upang mapagpasyahan kung ano ang magiging kapalaran ng lalaki at babae. Sa huli, nagkasundo ang lahat na mag-iisang dibdib sina Malakas at Maganda. Nagluwal ang kanilang pagmamahalan ng napakaraming supling. Lumipas ang panahon at lumaking batugan ang mga anak ni na Malakas at Maganda.
Sa sobrang katamaran ng mga anak, hinangad na mag-asawa na palayasin na ang mga ito. Kaya lang, hindi nila alam kung saan maaaring manirahan ang mga anak. Umusad ang panahon at lumaki pang lubos ang bilang ng mga anak hanggang sa nawalan ng kapayapaan sina Malakas at Maganda. Sa sobrang inis, kumuha si Malakas ng isang patpat at pinaghahampas niya ang lahat ng mga anak. Nasindak ang kanyang mga anak, kaya't kumaripas sa mga ito sa iba't ibang direksyon. May nagtago sa mga silid at sa likod ng mga pader ng kanilang bahay. May nagtago sa may pandayan. Ang iba namay nagsikalat sa labas ng bahay, habang ang iba'y pumalaot sa karagatan. Itong mga nagsikalat na supling ni na Malakas at Maganda ay ang ninuno ng iba't ibang lahi ng daigdig. Ang mga nagtago sa silid ng bahay ay ang ninuno ng mga dato ng mga isla. Ang mga nagsitago naman sa likod ng mga pader ay ang ninuno ng mga alipin. At ang mga nagsikalat sa labas ng bahay ay ang ninuno ng Malalaya. Ang mga nagsitago sa pandayan ay ang ninuno ng lahing maitim, at ang mga pumalaot ay ang ninuno ng lahing mapuputi. May isa pang kwento. Ito ay sina Eva at Adan. Ang kwento na ito ay mula sa relihiyong Kristyanismo. Ayon sa banal na kasulatan na ang mga unang tao sa mundo ay sina Eva, ang unang babae, at si Adan na siyang unang lalaki sa mundo. Sila ay nilikha ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahi ng tao sa mundo. Ang kwentong ito ay tunay na pangyayari dahil ito ay galing at mula sa Biblia. Ito talaga ang pinagmulan ng ating lahi, mula kaila Eva at Adan. Ikatlong araw. Pinatnubayang pagsasanay. Para naman sa gawain bilang 4, pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas ating paghambingin. Gamit ang sagutang papel, puna ng angkop na kasagutan ang Venn diagram at paghambingin ang dalawang teorya ng pinagmulan ng tao sa Pilipinas. Magsulat ng 5 katangian o kaalaman sa bawat teorya upang mailahad ang pagkakaiba at 3 katangian o kaalaman na magpapakita ng pagkakatulad ng dalawang teorya. Sa unang bilog, ang teoryang Austronesiano at sa pangalawang bilog, ang teorya ng core population. At sa gitna ng dalawang bilog, ang kanilang pagkakatulad. Isulat muna ang kanilang pagkakaiba at pagkatapos ay isulat ang kanilang pagkakatulad. Narito ang aking halimbawa. Mula sa teoryang Austronesiano, ito ay nagsasabing nagmula ang mga ninuno ng mga Pilipino sa Taiwan at lumipat sa Pilipinas sa pamamagitan ng migrasyon. Sa teorya naman ng core population, ito ay nagsasabing ang mga Pilipino, Malay at Indones ay nagmula sa iisang sinaunang populasyon sa Timog Silangang Asya. At ang kanilang pagkakatulad ay parehong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga Pilipino at iba pang mamamayan sa Timog Silangang Asya. Para naman sa paglalapat at pag-uugnay, sagutin ang mga kaugnay na mga katanungan. Para sa unang katanungan, kung papapiliin ka ng teorya ng pinagmulan ng mga sinaunang Pilipino, alin ang iyong pipiliing teorya? Pangalawang tanong, para sa iyo, bakit ito ang mas dapat paniwalaan na teorya? Pangatlong tanong, mahalaga ba na malaman natin ang mga kaalamang bayan tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas? Oo o hindi? Bakit? Suriin muli ang diagram para sa pagbubuod ng mga tinalakay tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Pinagmulan ng sinaunang Pilipino. Batay sa agham, maipaliliwanag sa pamamagitan ng teoryang Austronesiano at teorya ng core population. Maisasalaysay sa pamamagitan ng kaalamang bayan at kwentong bayan o alamat. Para naman sa pagninilay sa pagkatuto, suriin ang mga larawan.
Balikan muli natin ang ating tinalakay sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga larawan. Ito ang unang larawan. Ang unang katanungan ay, anong teorya ang ipinapakita sa larawan? At pangalawang katanungan, ano ang kaugnay ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Narito ang tamang sagot. Ang larawan ay isang teoryang Austronesiano. Ang larawan ay may kaugnayan dahil ipinapakita nito ang paglalakbay at paglipat ng mga sinaunang Austronesiano mula sa Taiwan patungo sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya at mga pulo sa Karagatang Pasipiko. Pangalawang larawan. Anong teorya ang ipinapakita sa larawan? At ano ang kaugnay ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. At narito ang sagot. Ang larawang ito ay teorya ng core population. Ang larawan ay may kaugnayan sapagkat sinusuportahan nito ang pananaw na ang mga unang tao sa Pilipinas ay hindi lamang nagmula sa iisang pangkat ng migrante, kundi bahagi ng mas malawak na populasyong umunlad at nagkaroon ng ugnayan sa Timog Silangang Asya. Pangatlong larawan. Anong teorya ang ipinapakita sa larawan? Ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Narito ang kasagutan. Ang larawang ito ay kaalamang bayan. Ang larawan ay may kaugnayan sa teorya ng kaalamang bayan sapagkat inilalarawan nito ang alamat ni na malakas at maganda, isang kwentong bayan na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga Pilipino ayon sa tradisyonal na paniniwala ng ating mga ninuno. Ika-4 na araw. Tayo ngayon ay dumako na sa pagsusulit. Tama o mali? Sa sagutang papel o malinis na papel, isulat ang tama kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at mali naman kung hindi. Unang bilang. Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangalawa. Pinaniniwala ang nagmula ang mga Austronesian sa Asya, partikular sa Timog Silangang Asya. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at nakarating sa mga bansang Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-4, naging batayan ang wika upang maging ebidensya na ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-5, iminungkahi ni Peter Bellwood ang teorya ng core population. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag na ito ay mali. Pang-6, ayon kay Wilhelm Solheim II, ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas ayon sa teoryang Austronesian. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-7, sinasabing ang mga Austronesian ay gumamit ng malaking bangka upang makapaglakbay sa ibang bansa noong unang panahon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-8,
Sumasang-ayon si Wilhelm Solheim II sa mungkahi ni Peter Bellwood tungkol sa kwento ng Austronesian bilang lahi na pinagmulan ng mga Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangsyam, ayon kay Solheim, ang mga Austronesian ay nagmula sa Indonesia at tinahak ang pahilagang direksyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangsampu, ayon kay Bellwood, ang layunin ng paglalakbay ng mga Austronesian ay upang makipagkalakalan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-11, isang Pilipinong antropologo na si Felipe Landa Jocano ang nagmungkahi ng teoryang core population. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 12, ayon sa teoryang core population, ang unang Pilipino ay nagmula sa Timog China. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. 13, isang patunay sa teorya ng core population ay ang taong Tabon na natagpuan sa Palawan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 14, ang Calauman ay sinasabing na unang nabuhay kaysa sa taong Tabon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 15, ang Calauman ay natagpuan sa Cagayan ng mga arkeologo sa pangunguna ni Arman Salvador Mijares. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 16, Homo lucenensis ang tawag sa species ng Calauman. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 17, taong 2007 nang matagpuan ang Calauman. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 18, ang mga ngipin at ilang buto ang natagpuan sa natitirang labi ng Calauman. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. 19, ayon sa kwento, si malakas at maganda ang unang tao sa Pilipinas na nanggaling sa puno ng mangga. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At 12, ayon sa banal na kasulatan, ang unang tao sa mundo ay sina Adan at Eva. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!